nakakita ng maliit na kahon ng batang lalaki sa ilalim ng sira-sira nilang sofa sa bahay. Pero nang buksan ito ng bata ay halos mawindang ang kanyang buong pagkatao sa kanyang natagpuan. Maaga pa lamang ay gumigising na ang batang si Andre upang maglako ng mga nilutong kakanin ng kanyang ina. Pagdating kasi ng hapon ay kailangan niyang pumasok. Kaya naman kailangan niyang maubos ang kanyang paninda bago sumapit ang 10:00 ng umaga para makapaghanda pa siya sa klase. Ngunit swerte na nga lamang siya kung mauubos ang kanyang tinda ng 10:00 ng umaga dahil kalimitan ay inaabot siya ng hanggang 12:00 na kung saan ay wala na nga siyang pagkakataon na makapaghanda pa para sa kanyang mga klase. Kaya naman, sa umagang ito ay nagbihis na siya ng kanyang susuotin para sa kanyang pagpasok upang pagkatapos niyang magbenta ay dederecho na siya sa kanilang paaralan. Ganito ang kinalakihang buhay ni Andre na 7 taong gulang pa lamang pero kailangan ng magbatak ng buto dahil sa mundong kanyang kinagisnan na kung saan kung hindi siya kakayod ay hindi siya makakakain at siguradong hindi rin siya makakapag-aral. Maraming pangarap sa buhay si Andre kaya naman nagsusumikap siya ng mabuti para matupad ang mga ito. Sa kabila ng kanyang masmos na edad, alam niya na ang kahirapan ng buhay. Kaya naman hindi may tatangging mas matured na siya kumpara sa mga batang kaidaran niya. Bilang pagpapakita naman ng suporta ng mga kapitbahay nila kay Andre, sa tuwing nakikita nila ang bata, ay agad silang bumibili ng tinitinda nitong kakanin nang upang sa gayon ay makauwi na agad si Andre at makapagpahinga na. "O Andre, kumusta ka? Ilang kakanin na bang nabenta mo ngayong umaga?" Pagbati sa kanya ng mabait niyang kapitbahay na si Luis. "Magandang umaga po, Kuya Luis. Nakakatatlo pa nga lang po ako eh. Sana po maubos ko to bago magtanghali mamaya. Bibili po ba kayo?" Pagtatanong ng bata sa kanya. "Aba syempre, bibili ako niyan. Alam mo Andre, kung mayaman lang ako, edi sana araw-araw kong inuubos yung paninda mo para hindi mo na kinakailangan magtrabaho. Pero sa ngayon, 3 lang muna yung bibilihin ko ha. Sa susunod, magdadala ako ng mga kaibigan ko para mas maraming bumili sa'yo." Saad ng lalaki sa kanya. "Naku kuya, wala pong problema. Maraming salamat po, lagi po kayong bumibili sa akin. Thank you po talaga." Saad naman ni Andre habang binabalot ang 3 kakanin na binili ng kuya niyang si Luis sa kanya. Matapos ang 1 oras na paglalakad, wala pa sa kalahati ang nabebenta ni Andre. Kaya naman, unti-unti na siyang nangangamba. Baka hindi na siya makapasok sa unang subject ng kanyang klase, lalo na't masakit na rin ang kanyang mga paa. "Kailangan ko tong ubusin. Para kay mama. Para hindi na siya mapagod at mahirapan pa." Ito ang nagiging determinasyon ng batang si Andre habang ginagawa niya ang ganitong trabaho na hindi pa naman dapat para sa kanyang edad. Ang kanyang nanay kasi na si Aurora ay baldado na. Dulot na rin ang sakit nitong diabetes. Kailangang putulin ang 2 mga binti niya dahil na rin sa paglala ng kanyang sakit. Hindi niya na rin kasi ito natututukan ng maayos. Kaya naman nang minsang masugatan siya, ay lumaki ito ng lumaki at hindi na nga gumaling pa. Na napagdesisyonan na nga ng mga doktor na tuluyan na itong ipaputol. Nang sa gayon ay mailigtas pa ang buhay ni Aurora. Ngunit dahil sa ganitong kondisyon niya, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Dati, siya ang naglalako ng mga kakanin na niluluto niya. Ngunit dahil nga ngayon sa nangyari sa kanya, napilitan siya kahit masakit sa kanyang damdamin na si Andre na ang maglako ng mga ito. Napakahirap isipin para kay Aurora ang pag-aalala na kanyang nararamdaman sa tuwing umaalis ng maaga si Andre upang ilako ang kanilang mga paninda. "Sana naman walang mangyaring masama sa kanya. Diyos ko, ingatan niyo po si Andre." Ito ang tanging mga panalangin ni Aurora para sa kaligtasan ng kanyang anak. Pero hindi lamang ito ang pinoproblema ng babae dahil wala na silang pera at malaki ang tsansa na mapatalisik na sila ng sarili niyang pinsan sa bahay na kanyang inuupahan. Hindi naman sana magkakaganito ang buhay nila Aurora kung hindi lang sana namatay ang kanyang asawa sa isang nakakakilabot na insidente sa trabaho.
Nasunog kasi ng buhay si Martin, ang nag-iisang lalaki na minahal ni Aurora sa kanyang buong buhay. Nangyari ang insidente na ito noong 3 taong gulang pa lamang si Andre. At simula noon ay si Aurora na ang nagbatak ng buto para lamang mabuhay ang kanyang anak. Maya-maya pa ay nag-ring ang keypad na cellphone na dala-dala ni Andre. Nakita niya na tumatawag sa kanya ang nanay niya. Agad niya itong sinagot. Andre anak, kumusta ka na? Papasok ka na ba sa eskwelahan mo? Pag-aalalang tanong ng babae. Hindi pa po ubos yung kakanin mo eh. Baka po hindi na po ako makaabot sa first subject po namin. Ipapaliwanag ko na lang po kay teacher. Mabait naman po yung teacher ko eh. Sagot naman ni Andre sa kanya. Ganun ba anak? Pasensya ka na ha, hindi ka matulungan ni mama. Mamaya tatawag ulit ako. At hanggang maaari kahit hindi mo na maubos yung kakanin, pumasok ka na lang sa eskwelahan. Mas ligtas ka doon kaysa nasa kalsada ka. Pagbibili ni Aurora. Opo mama, pero sigurado naman akong mauubos ko po ito. Papunta na po ako sa sakayan ng tricyclean. Marami pong bumibili sa akin dun eh. Masayang wika ng bata na hindi iniinda ang sakit ng katawan at pagod na kanyang nararamdaman. Pagkababa ng tawag ni Aurora, wala siyang magawa kundi ang umiyak. Bisit na buhay ito. Hindi dapat nararanasan to ni Andre sa batang edad niya. Bakit ba kasi naputulan pa ako ng mga paa? Bakit wala akong magawa para sa kaligtasan ng sarili kong anak? Diyos ko, bakit mo to ginawa sa akin? Bakit? Paano pag may nangyaring masama si Andre? Hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Kahit na sinong magulang nga naman talaga ay maiintindihan ang sama at sakit sa pakiramdam habang iniisip na pwedeng kahit na anong oras ay maaaring may masamang mangyari sa kanyang anak. Lahat siguro ay maiintindihan si Aurora. Ngunit ito ang sitwasyon na kanyang kinalagyan at wala siyang magagawa tungkol dito. Pagsapit ng alauna, sa wakas ay nabenta na ni Andre ang lahat ng kanyang mga bitbit na kakanin. Kahit pawis na pawis ay mabilis siyang dumiretso sa kanyang klase upang makapag-aral naman pagdating ng hapon. Naabutan niya ang kanyang mga klase na masayang nagtatawanan at nag-uusap. Naiinggit si Andre dahil hindi niya maramdaman ang ganitong uri ng kasiyahan, lalo na at pagod na siya. Ang tanging gusto niya lamang ay magpahinga at mapag-isa. Pero talaga namang hindi hadlang ang kahirapan para kay Andre. Pagod man siya sa buong araw niyang pagtatrabaho, pero nagagawa niya pa ring atentibong makinig sa kanilang mga leksyon at mag-aral ng mabuti. Sa katunayan yan, nasa top 10 nga siya ng kanilang klase. At kung hindi lamang siya nagtatrabaho ng umaga at tanging pag-aaral lamang ang kanyang iniisip ay siguradong pwede siyang manguna sa buong klase nila. Teacher, pasensya na po kayo at hindi po ako nakapasok ng unang subject. Kinikailangan ko po kasing magtrabaho. Saad ni Andre habang nilalapitan ng kanyang advisor, pagpatak ng kanilang break time. Ano ka ba Andre? Okay lang yun. Kumusta? Nabenta mo ba yung mga kakanin? Naubos ba? Saad naman sa kanya ng kanyang teacher na si Mary Rose. Nakayukong sumagot at tumango si Andre. Ngumiti naman si Mary Rose habang tinatapik ang ulo ng kanyang batang estudyante. Andre, may ikikwento ako sa iyo. Alam mo ba, napakahirap din ang buhay ng tatay ko noon? Nang narinig ni Andre ang sinabi ng teacher niya, napatingin siya sa mata nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Pagtatakang tanong ng bata. Yung tatay ko. Naaalala ko siya sa iyo. Laging kinukwento sa akin ni Lola na sobrang sipag din daw ng tatay ko. Bata pa lamang daw nagtatrabaho na siya. Hindi naman proud si Lola na nangyari yun kay Papa pero napaka-proud niya dahil sa determinasyon at katatagan na pinakita ni Papa sa buhay. Parehang-pareha kayo ni Papa. Sa murang edad, nagbatak na ng buto. At kung bakit nakikita ko siya sa'yo, kasi kahit ganun yung nangyari sa buhay niya, pinilit niya pa rin makapag-aral. Nakagraduate siya bilang isang abogado, alam mo ba? Lahat ng yon dahil sa pagsusumikap at paghihirap niya. Kasi totoo naman talagang nagkakaroon ng magandang resulta lahat ng mga sakripisyo natin. Kumbaga para ka lang nagtanim ng puno.
Napakahirap alagaan. Ang tagal lumaki. Ang hirap maghintay. Kailangan mong diligan at protektahan sa mga peste, pero kapag dumating na yung tamang panahon na magbubunga na yung puno o lahat ng paghihirap mo, makakakuha ka ng matamis na mangga. O kumbaga, makakakuha ka ng matamis na resulta sa totoong buhay. Kaya Andre, alam ko yung mga pagsisikap at paghihirap mo sa buhay. Ipagpatuloy mo lang yan at patuloy kang maging mabuting tao. Parang si Papa, hindi siya nagpadaig sa kahit na anong hadlang na kinaharap niya. Kaya ngayon may masaya kaming pamilya. Nakagraduate na kaming magkakapatid at patuloy pa rin yung pagprogreso ng karera niya bilang abogado. Pag nagkataon, ipapakilala kita kay Papa. Siguradong marami kang matututunan sa kanya. Masayang pagkikwento ng teacher na si Mary Rose sa bata. Kumislap naman ang mga mata ni Andre. Sa katunayan kasi niyan, napapagod na talaga si Andre at hindi niya inaasahan na ang ganitong mga pagpapalakas ng loob pala mula sa ibang tao ang magpapaliyab muli sa kanyang determinasyon. Maraming salamat po, teacher, sa pagkwento niyo po sa akin yan. Magtatrabaho po ako ng mabuti at mag-aaral din po ako ng mabuti. Para po kay Mama at para din po sa inyo sa pagpapakita niyo po ng pagsuporta sa akin. Pagpapangako ng bata. Tinignan naman siya ng teacher niya na si Mary Rose. Napansin ng teacher kung gaanong butas-butas na ang ibang bahagi ng pantalon ng bata at hindi na rin ganoon kakapal ang uniforme ni Andre. Walang anuman, Andre. Pero pansin ko parang sobrang nipis na ng uniforme mong yan. Alam mo, may pamangkin ako kasing edad mo lang. Gusto mo hingin natin yung ibang uniform niya para may magamit ka? Talaga po, teacher? Gagawin niyo po yun? Hindi makapaniwalang saad ni Andre. Oo naman. Bakit naman hindi? Bukas na bukas, pagkatapos mo magtrabaho, hintayin kita sa office ko. Tapos ibibigay ko sa iyo yung bago mong mga uniform. Bibigyan kita ng 2 set para hindi ka na mahirapang maglaba, okay ba? Hindi nga maitago ni Andre ang sayang kanyang nararamdaman dahil sa balitang kanyang natanggap. Maraming salamat po, teacher. Malaking tulong po sa akin yan. Saad ng bata. Pagdating ng gabi ay umuwi na si Andre. Nang makarating siya sa bahay, nakita niya na may ilang tsinelas na nasa labas nila. Tanda na mayroong bisita sa loob. Nay, nakauwi. Hindi na nga natapos ni Andre ang kanyang pagsasalita nang makita niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng nanay niya mula sa butas ng kanilang bahay. Bakit malungkot si Mama? Anong nangyari? Pagtatakang tanong ng patpating bata na si Andre. Doon ay nakita niya ang kanyang tiyuhin na pinsan ng nanay niya at may-ari ng bahay na kanilang tinitirhan. Pasikreto siyang nakinig sa kanilang pag-uusap. Naku, Aurora, 3 buwan na kayong hindi nakakabayad ng renta. Alam ko naman na nahihirapan ka pero nahihirapan rin kami sa sitwasyon ninyo. Tuloy-tuloy yung pagbabayad namin ng bills dito sa bahay nyo mula sa tubig hanggang sa kuryente. Tapos, yung renta nyo wala pa kaming natatanggap. Pasensya ka na talaga, Aurora, pero 1 linggo na lang ang kaya kong ibigay na palugid sa'yo. At kung hindi mo mabayaran yung utang mo, kakailanganin ka naming paalisin dito. Nalulugi na rin kami. Maski kami nagkakaroon na rin ng utang dahil hindi lang naman kayo yung hindi nagbabayad ng renta. Sumasakit na rin yung ulo ng misis ko. Pasensya ka na talaga. Itong mga salitang binitawan ng tiyuhin ni Andre na kanyang narinig. Habang nakita niya naman kung papaanong magmakaawa ang kanyang nanay. Sige naman na, Kuya Andre. Pagbigyan niyo na ako kahit mga 2 buwan, baka makahanap pa ako ng ibang trabaho ko. Alam mo naman na inoperahan ako at wala na akong mga paa. Nahihirapan din ako makahanap ng pagkakakitaan. Kung papaalisin niyo kami dito, paano na si Andre? Siya na nga nagtatrabaho para sa pamilya namin eh. Hindi ko pwedeng biguin ng ganito yung anak ko. Malungkot na wika ni Aurora. Ngunit wala na ngang nagawa ang kanyang pinsan. Mahirap man para sa pinsan niya, pero naiipit na rin kasi sila sa sitwasyon. At ito na lamang ang natatanging paraan para mailigtas ang nalulugi nilang paupahan. Pag-aalis ng tiyuhin ni Andre ay nakasalubong niya nga ito sa pinto. Malungkot siyang tinitigan ng kanyang tiyuhin.
Tinapik ang ulo ng bata. Pasensya ka na, Andre, ha? Pasensya ka na talaga. Wika ng kanyang tiyuhin, sabay lakad papalabas. Agad na pumasok si Andre. Hinubad ang kanyang sapatos at dumiretso sa kanyang nanay na umiiyak sa kanilang sala. Oh, Andre, nandiyan ka na pala. May ulam dyan sa kusina, pinaghandaan na kita, kumain ka na muna. Siguradong pagod ka buong araw. Agad na wika ni Aurora habang tinatago ang mga luha niya. Pero talaga namang wala siyang may tatago sa matalino niyang anak na si Andre. Narinig ko po yung pag-uusap niyo kanina, Mama. Alam ko po kung gaano kalaki at kabigat yung problema po ninyo. Saad ng bata. O Diyos ko, narinig mo ba? Pasensya ka na, Andre, hindi mo dapat naririnig yung ganung mga problema. Usapan nyo ng matatanda. Hindi mo yun kailangang problemahin, okay? Hayaan mo na lang si Mama na mamroblema tungkol dun. Bata ka pa. Hayaan mo na. Akong bahala dun, anak. Wika ni Aurora habang sinusubukan niyang magpakatatag. Pero tumabi sa kanya si Andre. Tinapik ang hita ng nanay niya. Mama, kaya ko na po. Alam ko po na nahihirapan kayo sa sitwasyon nyo. Ako po, kompleto yung katawan ko. Matutulungan ko po kayo sa kung ano man pong problema ninyo, kaya wag na po kayong mag-alala. Magtutulungan po tayong dalawa dito. Saad ni Andre. Pero anak, bata ka pa nga. Hindi dapat mga problema yung iniisip mo sa buhay. Kailangan mong maglaro. Enjoyin yung pagkabata mo. Minsan ka lang magiging bata, makinig ka sa akin. Diyos ko, makinig ka sa akin, pakiusap lang. Pagpupumilit ni Aurora. Napakasakit kasing tanggapin para sa babae na ang panibagong problema na ito ay ang kanyang batang anak na naman ang magdadala. Hindi niya na ito kayang palagpasin pa. Magpahinga ka na muna, Andre. Kumain ka na muna doon at matulog ka ng maaga dahil pagod na pagod ka ngayong araw. Sa ngayon, ako na munang bahala sa problema natin. Kung kailangan kong umutang, uutang ako sa iba. Huwag kang mag-alala. Saad ni Aurora habang nakaupo sa wheelchair. Sigurado ka po ba, Mama? Sige po, kakain lang po ako sa kusina. Tawagin niyo na lang po ako kung may kailangan po kayo. Talaga namang napakabuting anak ni Andre at hindi maiwasan ni Aurora na maalala ang kanyang asawa. Ganito rin kasi ang pag-uugali ni Martin noong nabubuhay pa ito, na lagi niyang kinokonsidera ang nararamdaman ng mga taong nakapaligid sa kanya at hindi niya inuuna ang kanyang sarili, lalong-lalo na para kay Aurora, na kung saan ay gagawin lahat ni Martin para mabigyan ito ng maaluwang buhay. Kung nabubuhay ka lang sana, Martin, tuwang-tuwa ka siguro sa anak mong si Andre. Bukod sa magkamukha kayo, magkapareha din kayo ng ugali. Napakaswerte ko at nagkaroon ako ng katulad ninyo sa buhay ko. Ngayon kailangan kong magpakatatag. Gagawin ko to para sa anak natin, Martin. Kaya tulungan mo rin sana ako kung nasaan ka man ngayon. Pagluhang wika ni Aurora. Kinabukasan ay maaga na namang gumising si Andre. Pero sa pagkakataong ito ay labi siyang nagtaka. Hindi niya kasi nakita ang nanay niya sa kanilang buong bahay. Saan naman kayo pumunta si Mama? Natatakot na wika ng bata. Hindi niya kasi alam kung saan ito pwedeng pumunta at baka kung ano ang ginawa nito para lamang mabayaran ng kanilang mga pagkakautang. Mama? Ma, nasan ka? Wika ng bata na pilit na hinahanap ang kanyang nanay. At dahil nga hindi niya ito mahagilap sa kanilang bahay, ay tinawagan niya na lamang ito. Pero maski ang telepono nito ay hindi makontak. Labis nang nag-aalala si Andre. Dahil sa ganitong mga oras ay luto na dapat ang kakanin na kanyang ibebenta at ilalako sa umaga. Kaya naman agad na lumabas si Andre. Tinignan ang mga lugar na pwedeng puntahan ng nanay niya. At matapos nga 30 minuto niyang paglalakad sa kanilang buong lugar, nakita niya ang nanay niya na nasa arawan. Naglalako ng mga kakanin na kanyang niluto. Mama, anong ginagawa ninyo? Wika ni Andre habang tumatakbo papunta sa kanyang ina. Bakit po kayo naglalako? Saad niya habang tinitignan ng kaawa-awang itsura ng nanay niya. Nakaupo ito sa wheelchair at mababaka sa ekspresyon ni Aurora kung gaano ito kapagod at kalungkot sa kanilang sitwasyon. Oh, ba't nandito ka, anak? Magpahinga ka na muna sa bahay.
Ako na muna magtatrabaho ngayong umaga ha. Maghanda ka para sa eskwela mo mamaya. Bili ni Aurora sa kanya. Mama, ako na po. Sanay naman na po ako sa araw-araw kong pagtatrabaho. Tignan niyo po ang itsura niyo, nahihirapan na po kayo. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Pagpupumilit ni Andre. Sige na anak, kaya ko na to. Muwi ka na muna at magpahinga. Pero hindi nagpatinag si Andre. Pinag-iitan niya na kaya niya namang magtrabaho sa umaga. At dito na unti-unting nasagad ang pasensya ng nanay niya. Andre, ano ba? Ano ba tingin mo sa akin dahil nung po ako wala na akong kayang gawin? Umuwi ka na at ako nang bahala dito. Huwag mo namang ipamukha sa akin na ang liit-liit kong tao. Na wala na akong karapatan na gawin tong mga bagay na to. Na hindi ko na kayang alagaan ka at magbigay ng mga pangangailangan mo. Sige na Andre, umuwi ka na. Kung kailangan ko ng tulong mo, tatawagan na lang kita. Umuwi ka na, pakiusap. Pinaglutuan kita. Kumain ka na muna dun. Mangiyak-ngiyak si Andre na sinunod ang utos ng nanay niya. Nag-aalala siya para sa kaligtasan nito, ngunit ayaw niya namang iparamdam sa nanay niya na hindi sapat ang mga ginagawa nito para sa kanilang pamilya. Nang makauwi si Andre ay wala siyang magawa kundi umiyak. Napaupo siya sa kanilang lumang sofa na sa pagkakatanda niya ay binili pa ng tatay at nanay niya noong sila ay bagong kasal. Bakit naman kasi ganito yung buhay namin? Mabait naman po kaming tao. Wala naman kaming inaagrabyado ng kahit na sino pero bakit naiipit kami sa ganito? Malungkot na wika ni Andre habang patuloy sa kanyang pag-iyak. Kung nandito lang sana si Papa, edi sana hindi nahihirapan si Mama. Mahal na mahal ni Andre ang nanay niya at handa siyang gawin ang lahat para dito. Kaya naman ang naisip niya na lamang na paraan para matulungan ng nanay niya ay ang linisin ng buong bahay nang sa gayon ay hindi na ito mamroblema kapag nakauwi na ito galing sa paglalako ng kakanin. Kumain muna siya sa kusina ng masarap na sinangag na niluto ng nanay niya para sa kanya at pagkatapos ay dumiretso na siya sa paglilinis ng buong bahay. Inuna niya ang banyo, ang nag-iisa nilang kwarto, ang kusina at ang huli ay ang sala. Nasa 3 oras nang naglilinis sa Andre nang makarating siya sa may parte kung nasaan nakalagay ang sofa. Dahan-dahan at maingat niyang inusog ang sofa. Ngunit dahil na rin sa katandaan ng sofa ay bumigay ang ilalim na bahagi nito na nagdulot para magkalat ang ilang mga kutsyon na pumapailalim sa sofa. Ay, pati ako kay Mama, nasira ko yung sofa. Pag-aalalang wika ni Andre. Agad niyang kinuha ang mga nahulog na kutsyon upang ibalik ito sa ilalim ng sofa. Ngunit nang ibinabalik niya na ito ay nakakapasya ng isang malaking butas na labis niyang ipinagtaka. Pinasok niya ang kamay sa butas na ito sa ilalim ng sofa at doon ay nakakita siya ng isang maliit na box. Pilit siyang sumuong sa ilalim ng sofa at gamit ang kanyang patpating kamay ay inabot niya ang kahon. Nang makita niya ang kahon ay laking gulat niya na nasa maganda pa rin itong kondisyon dahil na rin sa naitago ito ng maayos sa ilalim ng sofa. Nakatape ang kahon sa lahat ng parte nito kaya naman medyo nahirapan si Andre na tanggalin ang mga ito at mabuksan ang nasabing kahon. Maingat niyang ginunting ito para hindi niya masira ang kahon at nang tuluyan niya nang mabuksan ito ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala dahil tumambad sa kanya ang isang liham at 2 magkaibang sobre. Una niyang binuksan ang 2 sobre na kanyang nakita. Doon ay nakakita siya ng humigit kumulang 200,000 sa isang sobre at 300,000 naman sa isa pang sobre. Napakakapal ng mga pera na naririto at talaga namang ngayon lang nakahawak si Andre ng ganito kakapal na pera sa kanyang buong buhay. Anong ibig sabihin nito? Nanlalaki ang mga mata ni Andre habang tinititigan niya ang pera sa kanyang kamay. Kaya naman mabilis niyang binasa ang liham. At doon ay mas lalo pang nanlaki ang mga mata niya dahil sa kanyang nabasa. Happy anniversary, mahal. Pasensya ka na at ngayon ko lang sinabi yung bagay na to sa'yo. Gusto ko talaga sanang sorpresahin ka eh. Pero kasi walang tamang pagkakataon. Nakikita ko yung pagsasakripisyo mo para sa pamilya natin. Yung pag-aalaga mo sa anak nating si Andre. At itong mga pera na to, inipon ko to yung binata pa ako.
At ngayon gusto kong kayong pamilya ko ang makinabang dito. Yung isang sobre na naglalaman ng 200,000, gamitin natin yan para sa pag-aaral ni Andre. At yung 300,000 naman ay para yon sa negosyo mo. Diba gustong gusto mong gumawa ng mga kakanin? At gusto mo ring mag-bake ng cake? Pues ngayon magagawa mo na yun. Mahal na mahal kita, Aurora. At pasensya ka na rin talaga at binutas ko pa yung sofa natin para may tago ko lang tong surprise sa'yo. Wala kasing parte sa bahay natin ang hindi mo nahalungkat eh. Mas maganda na yung sigurado. Happy anniversary ulit, mahal. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Martin. Doon nga lamang napagtanto ni Andre na ito na ang huling liham ng tatay niya para sa kanyang nanay bago ito mamatay. Doon niya rin napagtanto na gusto pa pala sanang sorpresahin ng tatay niya si Aurora para sa darating nilang anibersaryo bago ito mamaalam. Nanikip ang dibdib ni Andre sa kanyang nalaman, pero kahit papaano ay sumaya rin siya dahil ngayon malulutas na ang mga problema nila tungkol sa pera. Dahil na rin sa pagmamahal ng kanyang tatay na hanggang kamatayan ay hindi sila pinabayaan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Papa. Napakabuti niyo pong tao. Naiiyak na wika ni Andre habang hawak-hawak ang 2 sobre na regalo ng yumao niyang tatay sa kanila. Tinapos niya na nga rin ang paglilinis niya sa bahay at taimtim na hinintay ang pag-uwi ng nanay niyang si Aurora. Nang pagpatak ng tanghali, nakauwi na rin sa wakas si Aurora. Ngunit may natira pa itong mga kakanin na hindi niya nabenta. Napakainit sa labas, anak. Paghandaan mo nga muna ako ng tubig. Marahan na pag-uutos ni Aurora sa anak niya. Pero nagtaka ito kung bakit hindi pa rin ito nakasuot ng uniforme. Teka nga, Andre, bakit hindi ka pa naka-uniform? Anong oras na yun? Malilate ka na naman sa klase mo. Nakakahiya na sa teacher mo at lagi kang nalilate sa unang subject niya. Sad nito sa bata. Ngunit, tila ba hindi nakikinig sa Andre sa kanya? Seryoso itong lumapit sa kanyang nanay. Dala-dala ang 2 sobre na nakita niya sa ilalim ng sofa. Nakatago ito sa kanyang likod. Mama, may nakita po ako. Saad ng bata. Sabay labas ng 2 sobre at ng liham na huling sinulat ni Martin para sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Andre? Nagtatakang wika ni Aurora. Kaya naman pinaliwanag ni Andre ang nangyari. At yun nga yung nangyari, ma. Mukhang ito po yung huling pamana sa atin ni Papa bago siya mamatay. Pero hindi niya po alam kung gaanong magiging malaking tulong po ito para sa atin. Wika ni Andre habang binabasa naman ni Aurora ang mga salitang sinulat ni Martin para sa kanya. Hindi nga maiwasin na Aurora na umiyak habang binabasa ang bawat mga linya, bawat mga sulat na inihandog sa kanya ni Martin. Diyos ko, Martin. Diyos ko. Niyakap naman agad ni Andre ang humihikbi niyang nanay. Hindi po tayo pinabayaan ni Papa hanggang sa uli. Siya po ang naging tagaprotekta at haligi po ng ating tahanan. Sa tulong po ng perang yan, mababayaran na po natin yung mga pagkakautang natin kay Tito. Tapos po mas mapapalaki niyo pa po yung negosyo ninyo. Napakalaking tulong po yan para sa atin, Mama. Umiyak ng magkasabay ang mag-ina habang inaalala ang yumaong padre de pamilya. Dahil nga wala pa namang binabayaran si Andre sa kanyang pag-aaral, napagdesisyon na nilang gamitin muna ang pera para sa pag-aaral niya para mabayaran ang kanilang pagkakautang. At pagkatapos ay para makabili na rin ng kanilang mga pangangailangan. Samantala, ang isa namang sobre ay ginugol nila para mas mapalaki pa ang kanilang negosyo na pagtitinda ng kakanin. Ngayon, sa tulong ng pera na ito, para hindi na maglaku pa ang babaeng si Aurora, kumuha na sila ng isang maliit na pwesto kung saan dito siya payapang makakapagluto ng mga kakanin niya at iba't iba pang mga signature dish. Ngayon nga, hindi na kinakailangan pa ni Andre na maglako kahit na mainit ang panahon dahil pwede niya nang tulungan ng nanay niya sa kanyang pwesto. At sa ganitong paraan ay ligtas pa si Andre at hindi sila nagkakalayo ng kanyang nanay. Pero hindi nga lamang dito natatapos ang mga resulta ng kanilang naging paghihirap. Tuluyan kasing lumago ang maliit na negosyo ng nanay niya
Dahil na rin sa sarap ng pagkakaluto nito, lumaki ang kanilang pwesto. Nagkaroon sila ng maraming mga customer na ngayon ay hindi na nga nila kailangan pang magrenta ng bahay dahil bumili na sila ng kanilang sariling lupa na kanila ngayong pinapatayuan ng sarili nilang bahay. Lahat ng ito, salamat sa pagsusumikap ni Andre at ng kanyang nanay na si Aurora. Nasa kabila ng kapansanan nito ay hindi naman ito naging hadlang para ipagpatuloy ang pakikibaka nila sa buhay. Pero dahil na rin sa pera at biyayang kanilang natatamo ngayon, matiwasay nang nakakapag-aral si Andre na hindi na nga ito pagod at antok na pumapasok sa paaralan. Ngayon ay pwede na siyang makapag-focus na sa kanyang edukasyon. Sobra ding na-inspired si Andre sa kwento ng teacher niya sa kanya. Kaya naman gusto niya na ring maging abogado para ipagtanggol ang mga naaapi at maging inspirasyon para sa maraming mga kabataan na nagkaroon ng karanasan na katulad sa kanya. At sa kabila ng tinatamasa nga nila ngayong pera, ang determinasyon ni Andre para ipagpatuloy ang maganda nilang pamumuhay ay hindi nawala. At sa katunayan niyan ay nadagdagan pa nga ito ng pagmamahal niya sa kanyang kapwa, lalong-lalo na para sa mga taong sumuporta at tumulong sa kanila noong mga panahon na walang-wala sila. Pero syempre, hindi naman mangyayari ang lahat ng mga ito kung hindi dahil sa mapagmahal niyang tatay na si Martin na patuloy na ginampanan ng kanyang responsibilidad bilang ama ng tahanan kahit na tapos na ang kanyang buhay. Ilang mga dekada ang makalipas, tuluyang nakagraduate si Martin sa abogasya at nakapasa na nga rin sa board exam. Nagkaroon siya ng isang masayang pamilya, mapagmahal na asawa at 3 makukulit na mga anak na dito naman niya itinuturo ang mga aral na kanyang natutunan sa buhay. Hindi niya rin nalimutan na balikan ang kanyang teacher noong elementarya pa lamang siya upang magpasalamat dito. Kumusta na po kayo, ma'am? Sana po nasa maayos kayong kalagayan. Pangangamusta ni Andre. Sa ngayon ay matanda niya ng teacher na si Mary Rose. Oh, Andre, ikaw pala yan. Kumusta ka na? Mukhang ang ganda-ganda ng forma natin ngayon Pagbati naman sa kanya nito. Opo, ma'am. Gusto ko lang po kayong kamustahin ngayon at may dala rin po akong kakanin na pwede niyong kainin. Masayang wika naman ni Andre. Kaya naman, nagsalo sila sa kakanin habang inaalala ang kanilang nakaraan. Totoo nga po talaga, ma'am, no? Pag nagsumikap at naghirap ka sa isang bagay, imposible pong hindi ito magkaroon ng isang magandang resulta. Para pong itong mga kakanin. Mananatili po itong bigas lamang kung hindi natin lulutuin at pagpapawisan at paghihirapang gawin. Sa uli, may matamis tayong kakanin na kinakain ngayon. Ito ang mga bagay na napagtanto ni Martin. Sabi ko naman sa iyo, anak, totoong hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga taong mabubuti katulad mo. Nakita niya ang lahat ng paghihirap at pagsusimikap mo, kaya naman sinuklian ka niya ng napakagandang gantimpala. Hindi pera kundi isang masaya at maayos na pamilya. Sagot naman sa kanya ng guru niya na si Mary Rose. Nang matapos ang araw na iyon ay punong-puno ng kagalakan si Andre. At ngayon ay bumalik siya sa kanyang tahanan kasama ang kanyang bagong buo na pamilya at ang kanyang nanay na si Aurora na nakasama niya sa hirap at ginawa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.